Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1989. Lugar ng Palawan. Jose, sana marami tayong mahuling isda ngayon para hindi naman sayang yung gasolina natin. Palagi na lang kasing konsumong nakukuha ko eh. Nababaw na rin ako sa utang sa tindahan para lang makalaot ng tuloy-tuloy. Pero hindi ko naman nababawi yung konsumo ko. Ganun talaga, Sandro. Hindi naman araw-araw Pasko sa paglaot, ano ka ba? At saka samahan mo ng panalangin sa paglalaot. Hindi yung hingi ka lang ng hingi ng biyaya. Magpasalamat ka rin kasi. Ibinunsod na nga ng dalawa ang kanilang bangka upang makalaot. Dala-dala ang pag-asang makakahuli sila ng maraming isda na kanilang maibebenta sa palengke upang magkaroon ng kita para sa kanilang pamilya sa araw na yun. Ngunit sa maghapon nilang pananatili sa gitna ng karagatan, ilang piraso lamang ng isda ang kanilang nahuli. Parang inaala talaga tayo, Jose. Ano kaya kung ibilad na muna natin sa araw ang bangka natin para matanggal ang malas at muling bumalik ang swerte? Bahala ka, Sandro. Basta ako lalaot pa rin ako bukas. May araw kasi talagang mahina ang panghuli. Lalo pat madalas ang subas ko. Pero makaka-jackpot din ako dyan. Tiyagaan lang talaga. Sige, Jose, ikaw ang bahala. Magsasayang ka lang ng gasolina. Mga 2 araw ko siguro ibibilad ang bangka ko para gumanggaan na rin. Kasi sinipsip na rin ng baol ng bangka ko yung tubig dagat. Maya-maya pa sa pag-uwi ni Jose sa kanilang tahanan, habang daladala ang 4 na pirasong isda na kanyang iniabot sa kanyang asawang si Alona. Pasensya ka na, Alona, ha? Yan lang yung biyayang ibinigay sa akin ngayon ng kalikasan. Pero makakatsyempo rin ako. Nasa na nga pala yung anak nating 2, si Ana at Samara. Nandiyan lamang yung sa labas at naglalaro ang 2. Maaga rin kasi silang lumabas sa klase. Gawa ng sumamaraw yung pakiramdam ng kanilang guro. Kaya ayon, binigyan ko na muna ng pagkakataon para makapaglaro. Pwede ba akong makapagpahinga, Alona? Parang gusto ko munang maidlip ng saglit. Papahinga ko lang ng bagay ang katawan ko. Oo naman, Jose, magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa isda na ito. Ipapang ulam na lang siguro muna natin ito. Kasi wala pa rin sa tamang sukat para ibenta. Madaling nakatulog si Jose hanggang sa mapanaginipan niyang isang matanda sa may isla kung saan madalas siyang nagpapahinga noon na kanyang dinadaungan sa tuwing siya'y lumalaot. Ikaw yung matanda na nakahingi sa akin ng pagkain noon nang nandoon ako sa may isla katanghaliang tapat. Ano ho ba ang kailangan niyo? Sambit na wika umano ng matanda sa kanyang panaginip. Nagpapasalamat ako sa iyong kabutiang loob at sa mga oras na yun, kahit na kaunti ng iyong pagkain, hindi ka pa rin nagalinlangan na pagkalooban ako upang makisalo sa iyo. Tanggapin mo ang kapalit ng iyong kabutihan. Isang makinang na perlas ang naghihintay sa iyo. Nandoon lamang yon sa may babaw ng isang malaking bato kung saan madalas kang nagpapahinga. Para saan naman ho yun? Para sa kinabukasan mo, pati na rin ang iyong pamilya. Subalit mag-iiwan ako sa iyo ng pamilin na huwag mong gagamitin sa kasamaan ng biyayang ipagkakaloob sa iyo, lalo na sa pambababae, dahil ang lahat ng biyayang matatanggap mo ay muling babawin sa iyo. Paanong biyaya ho? Anong klaseng biyaya ang sinasabi mo? Sa mga oras na iyon ay ginigising na pala siya ng kanyang asawa sa kadahilanang binabangungot na siya habang nagsasalita ng tulog. Hoy, Jose, anong pinagsasasabi mo? Anong biyaya? Ha? Binabangungot ka, Jose. Tumayo ka na nga muna dyan. Taglit nga lang at kukuha ko ng maiinom mo. Nagmamadaling kumuha ng tubig si Alona at ipinainom kay Jose. Salamat, Alona. Napanaginipan ko kasi yung matanda. Isang beses ko lang siyang nakita noon eh. Naalala ko pa yung pagkain ko noon na kakarampot lang na inilagay mo sa aking baunan. Yun nga yung pinagsaluhan namin. Pero may ibibigay raw siya sa akin na makinang na perlas. Nasa ibabaw raw ng malaking bato. Totoo kaya yung panaginip ko na yun? Ay nako, Jose, kabaliktaran naman ang panaginip eh. Walang katotohanan yun. Halika na't nakapaganda na ako ng pagkain. Nandiyan na rin ang 2 mong anak. Maya-maya pa'y kumain na silang 4 na pamilya
habang pinagsasaluhan ng isdang nahuli ni Jose. Ang sarap naman po ng sinabawang isda, pero madalas po ulam natin na isda. Hindi po ba tayo kakain ng karne, Nay? O kahit manok man lamang po? Anak, ito lang yung nakayanan natin. Huwag nang maging maarte sa ulam. Ang mahalaga may pagkain na kahain sa ating mesa. Hayaan nyo anak, kapag nakaluwag-luwag si tatay, bibili ako ng karne para sa inyo. Siyempre si nanay pa rin na magluluto, di ba? Kasi siya yung pinakamasarap magluto kaysa sa akin. Kinabukasan ng madaling araw. Maagang pumalaot si Jose, subalit dahil abala sa panghuli ng isda, nakalimutan niyang sinabi sa kanya na matanda sa panaginip. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, pumatak na ang 12:00 ng tanghali. Ni isang isda ay wala pa rin siyang nahuli. Bakit naman ganito? Para bang mas dumamot sa akin ngayon ang dagat. Araw-araw naman ako nagdarasal para sa biyaya. Pero mukhang tamang sinabi ni Sandro. Kailangan ko siguro muna ipahinga ang bangka kong ito para mapainitan man lamang sa araw. Hanggang sa makaramdam siya ng gutom at naalala niya ang isla kung saan siya nagpapahinga kapag walang nahuhuling isda. Nagmamadali siyang nagtungo roon hanggang sa makadaong na nga siya sa islang yun. Totoo kayang sinasabi sa akin ng matanda sa aking panaginip? Matingnan nga sa ibabaw ng malaking batong yun kung meron nga bang kumikinang na perlas. Dahan-dahan niyang inakyat ang isang malaking bato. Habang sa mga oras na yun ay katanghaliang tapat na sobrang init ng sikat ng araw, subalit wala na iyon para kay Jose. Sa kadahilanang sanay na ang kanyang katawan sa sikat ng araw sa gitna ng karagatan. Pagkarating niya sa ibabaw ng malaking batong yun, wala naman siyang masipat ni isang perlas na sinasabi ng matanda sa kanyang panaginip. Ay nako, nag-aaksaya lang talaga ako ng oras dito. Wala naman yung perlas eh. Tama ang sinabi ni Alona. Kabaliktaran nga ang panaginip. Hanggang sa mapalingon si Jose at nakita niya sa ibaba ng kanyang paanan na may kumikinang na isang bagay. Habang nakalagay iyon sa may gilid ng bato kung saan may bahagyang butas. Ito na kaya yung sinasabi ng matanda? Dahan-dahan niya iyong kinuha at inilagay sa kanyang bulsa. Saka siya kumain ng pananghalian habang nagpapahinga na rin sa islang yun. Binaliwala lang naman ni Jose ang perlas sa kanyang bulsa sa kadahilanang hindi niya alam kung paano ito gagamitin o kung ano ang maaaring may tulong nito sa kanya para sa kanyang sarili at pamilya. At nang matapos nga ang kanyang pahinga sa mga oras na yun, muli siyang bumalik sa gitna ng karagatan upang magbaka sakaling makahuli ng isda na maaari nilang maibenta. Hanggang sa hindi niya inaasahan, sa parehong kawil na kanyang ginagamit na hindi siya makahuli, nagulat siya nang mayroong sumibad na isda at ang pagkakasibad na yun ay hindi pangkaraniwan sa kadahilan ng isang malaking isda ang sumibad sa kanyang kawil. Kapag siniswerte nga naman, oo, kaya ko kayang may sampay ito sa bangka. Halos kasing laki ko ng isdang ito. Mukhang bibilang ako ng oras dito bago ko may sampa. Nagpatuloy si Jose sa paghila sa isdang yun hanggang sa makalipas ang mahigit na 1 oras. Sa kanya lamang napagtagumpayan na may sampa sa kanyang bangka ang malaking isda na sobra niya namang ikinatuwa. Ayos! May bibili ko na ng masarap na pagkain ng anak ko. Isang isda. Ang katumbas na timbang naman nito ay marami. Muli nang pinaandar ni Jose ang kanyang bangka habang binabaybay ang karagatan pauwi sa kanilang tahanan. At sa kanyang pagdating sa may pangpang, pinagkaguluhan siya ng mga tao roon dahil sa laki ng kanyang nahuli. Sambit na wika pa ni Sandro nang makita iyon. Mas malaki pa sa akin ito ah. Papaano mong naikarga ito, Jose? Kung ako umila rito, baka ako panghinila ng isdang ito papailalim. Pinagtiyagaan ko lang, Sandro. Sa katunayan may higit 1 oras kong hinila yan. Kasi sobrang lakas niya. Eto nga yung kamay ko, may bahagyang sugat dahil sa pagtama ng pisi sa sobrang bigat niya. Naka-jackpot ka ngayong araw na ito, Jose. Sama na ako bukas sa'yo, lalaot din ako. Baka maswerte na yung bangka kong yun. Sana'y makahuli rin ako ng ganito kalaki. Para naman makabayad na ako ng utang kay Aling Veronica.
Tambak na kasi sa kanyang tindahan eh. At ang marami dun puro gasolina. Pinagtulong-tulungan nilang buhatin ng malaking isdang yun hanggang sa maisakay sa sasakyan at madala sa palengke. Ayos na ba sa'yo ang halagang ito, Jose? Malaki-laki ang kinita mo ngayon kumpara nung mga nakaraang araw. Ayos na ho yan, Mang Raul. Bibihira ko lamang ho kitain ng ganyang kalaking halaga. O ito, tanggapin mo. Ako nang bahala sa malaking isdang ito. Siyempre pagtutubuan ko naman dito sa palengke. Negosyante ako eh. Sige po, Mang Raul, kayo na pong bahala dyan. Maraming salamat sa salaping ito. Bibili lang ho ako ng karne para may pasalubong sa anak ko. Umuwing masaya si Jose sa kanilang tahanan habang bitbit ang 1 kilong manok na kanyang ipapaluto sa kanyang asawa. Maya-maya pa sa kanyang pagdating sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang 2 anak na babae habang nagwiwika sa kanya ng, "Ayan, may dalang manok si Tay. Masarap ang ulam natin mamaya. Hindi na isda oh. Yehey, ang laki ng manok. Nay, masarap po itong pinirito." Alona, ito nga pala yung kinita ko. Binigyan tayo ng malaking biyaya ngayon. Salamat naman. Ay nako, ang 2 batang makulit na ito. Sige, napipirituhin ko ang manok para sa inyo. O, itong pamalit mo ng damit, Jose. Maligo ka na muna ron. Habang naliligo si Jose, naalala niya ang perla sa kanyang bulsa na madali niya namang kinuha. Sambit niya pa sa kanyang sarili habang hawak-hawak niya ito. Ikaw kaya ang dahilan kung bakit nakahuli ako ngayon ng malaking isda? Mahirap kasing paniwalaan eh. O baka sinuwerte lang ako ngayong araw na to. Sa bagay, wala namang mawawala kung iingatan kita. Bigyan mo pa kami ng mas maraming biyaya ha. Para naman kahit papano guminhawa ang buhay namin. Jose, may kausap ka ba dyan sa loob ng banyo? Wala naman, Alona. Gagamit ka ba ng banyo? Oo, sana eh. Ang tagal-tagal mo kasi, kanina ka pa dyan. Sige, lalabas na ako. Hindi sinabi ni Jose sa kanyang asawa ang patungkol sa perlas na kanyang tangan-tangan sa mga oras na yun. Hanggang sa kinabukasan sa muli niyang paglaot. Jose, didikit ako sa iyo ha. Para naman mahawaan ako ng swerte. Saang parte ka ba nakahuli ng malaking isdang yun? Baka naman marami pang kasama yun doon, di ba? Nagbabaka sakali lang baka makahuli rin. Tugong wika naman ni Jose kay Sandro. Malapit lang doon sa may isla na pinagtatambayan ko. Doon lang din mismo. Sa bagay, malalim ang dagat doon. Pero matagal na rin ako nangingisda doon eh. Niwala man lamang ako matsyempuan. Basta sumunod ka lang sa akin. Malay natin, di ba? Mabiyayaan ka rin. Tinumbok ng kanilang bangka ang patungo sa may islang yun hanggang sa makarating nga silang 2. Patuloy sila sa paghagis ng kanilang kawil hanggang sa muling makahuli ng isda itong si Jose. Ano bang sikreto, Jose? Patingin nga saglit ang pain mo. Pareho lang naman tayo ng pain eh. Sige lang, patuloy ka lang sa pag-arian ng kawil. Tiyaga-tiyaga lang kasi. Sa araw na iyon hindi rin nabigo si Sandro na nakahuli ng tumitimbang na 8 kilong isda. Meron pala talagang isda rito. Akalain mo yun? Kung hindi mo pa nadiskubre ang tapat ng islang ito, malamang bokyan na naman ako. Kahit papano may madadala na ako sa pamilya ko. Hanggang sa maya-maya pa'y napuno na nila ang pinaglalagyan ng kanilang mga isda. Naisipan ni Jose na dumaong sa islang yun habang may daladalang pagkain na kanyang iaalay sa matanda. Umuwi na tayo, Jose. Baka abutan pa tayo ng dilim rito. Marami naman ang nauli nating isda eh. Baka lumambot ng mga tiyan ito at hindi natin may benta ng maayos. Saglit lang, dumaong muna tayo sa may pangpang ng islang to. May ilalagay lang akong pagkain sa may bato. Pagkain? Ba't maglalagay ka ng pagkain sa may bato? Sino naman kakain dyan? Alam mong walang naninirahan sa islang yan. Meron. Meron? Loko-loko to. Nababaliw ka na ba? Ang tagal na nating tumatambay dyan kapag wala tayong nahuhuli pero wala akong nakikitang tao. Samahan mo lang ako, saglit lang naman tayo eh. Ilalagay ko nga lang ito sa ibabaw ng bato. Tara na. Nagpunta ang 2 sa may tabi ng pangpang ng isla at itinalingan nila ang kanilang bangka sa may bato habang si Sandro ang nagbabantay ng kanilang bangka. Nababaliw na talaga itong si Jose. May pag-alay-alay pang nalalaman. Ganito na yatang epekto kapag maraming nahuhuling isda. Nang makarating na nga si Jose sa ibabaw ng malaking bato, inilagay niya roon ang mga pagkain habang nagsasalita ng walang kausap.
Kung sino man ho kayo na nagbigay sa akin ng perlas, marami hong salamat. May pagkain ho akong iniwan dito. Bilang pasasalamat ho sa biyayang binigay ninyo. Sana naman ho ay mapakita uli kayo sa akin, kahit man lamang sa panaginip. Ano na Jose? Aabutin na tayo ng gabi rito eh. Dadala pa tayo ng isda sa palengke. Oo na, papunta na dyan. Napakamainipin naman ito. Paano naman kasi hindi mo naman dating ginagawa yan eh. Tinatambayan lang natin ang batong yan. Tapos ngayon may pag-alay-alay ka pa. Inabot na nga sila ng dilim sa kanilang pag-uwi. Subalit na ibenta naman nila ng maayos na presyo ang isda na kanilang nahuli. Makakabawas na ako ng utang kay Aling Veronica nito. Bukas uli Jose. Alas 4 ng madaling araw gising na ako. Para naman maaga tayo roon sa may isla. At kung may gagawin ka man doon mga seremonya, pag-aagawa mo pa rin. Para hindi tayo abutin ng gabi. Oo na. Hindi ka man lang ba mag-aalay doon? Bilang pasasalamat lang sa may tapat ng islang yun. Kasi may matandang naninirahan doon na nagpakita sa akin. Matanda? Oo, matanda. Napaparaning ka na talaga Jose. Paano nga magkakaroon ng matanda doon? Wala ngang tao roon. Hindi tao yung nagpakita sa akin, ano ka ba? Hindi ko kayang ipaliwanag eh. Basta nakisalo lang siya ng pagkain sa akin noong araw na hindi ka lumaot at ako lang mag-isang tumambay ron. Nako si wag mo ako tinatakot dahil matagal na akong takot. Bahala ka na nga dyan. Basta bukas na madaling araw kita tayo sa may pangpang. Ayaw maniwala ni Sandro sa mga sinabing yun ni Jose patungkol sa matandang nagbigay sa kanya ng perlas. Subalit patuloy siya sa paniniwalang yun na ang perlas na kanyang tangan-tangan ang nagbibigay sa kanya ng swerte. At kahit papano hindi na araw-araw isda ang kanilang inuulam at naibibili niya na ng mga gamit ng kanyang anak para sa kanilang pag-aaral. Kinabukasan ng madaling araw ay muli silang lumaot. Subalit sa araw na yon ay may malakas na hangin at alon na kanilang sinagupa pagdating sa isla. Kaya naman dumaong muna ang dalawa sa may tabi ng pangpang upang bagyang palipasin ng malakas na hangin at alon. At habang nandoon ay naghanap ang dalawa ng maaari nilang masilungan. Madali nilang itinaas ang kanilang bangka upang sa gayon ay hindi maabot ng malakas na alon na maaaring sumira dito. Subalit sa kanilang paghanap doon, natungo sila sa lilim ng malaking puno hanggang sa muling masilayan ni Jose ang matanda sa di kalayuan sa may bato kung saan ipinagkalob sa kanyang perlas. At habang nananatili silang nakaupo, dagliang nagpaalam si Jose kay Sandro na magtutungo siya roon sa may bato kung nasa saan ang matanda. Iiwanan mo ko rito Jose? Ano na naman kasing gagawin mo roon? Ang lakas-lakas pa ng hangin oh. Saglit lang ako. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, hindi napigilan ni Sandro si Jose at dahan-dahan itong naglakad patungo sa may bato upang makausap ang matanda. Maya-maya pa sa kanyang pagdating roon, hindi pa man siya lubusang nakakalapit, nagsalita na ang matanda habang ito'y nakatalikod. Kaibigang Jose, sinadya kong palakasin ang alon at hangin upang muli kang dumaong rito. Kamusta naman ang pangangalaga mo sa perlas at ang biyayang ipinagkakaloob nito sa iyo? Tugong wika ni Jose sa matanda habang papakyat pa lamang siya sa may bato. Maayos naman ho, sa katunayan ay daladala ko siya ngayon. Ang pakiramdam ko sa perlas na ito ay para ba siyang kusang nilalapitan ng mga isda. Hindi ko po alam kung papaano, pero yun ho napapansin ko sa tuwing pumapalaot ako. Ang perlas na iyong tangan-tanganin ang galing pa sa kailaliman ng karagatan na pinangangalagaan ng mga haring elemento sa dagat. Subalit ipinagkaloob nila yan sa akin noon dahil sa pagtugis ko sa mga taong nananamantala sa lugar na ito na dumadayo pa sa isla upang gumamit ng malakas na paputok sa ilalim ng dagat para lang makahuli ng maraming isda at madamay ang ibang elementong naninirahan sa ilalim ng karagatan. Bakit niyo ibinigay sa akin? Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, may kabutihan kang loob kaya hindi ako nagalinlang ipagkaloob sa iyo ang perlas. Subalit may pakiusap ako sa iyo, Jose, na pangalagaan mo rin ang karagatan sa islang ito, lalong-lalo na sa mga taong nananamantala sa kalikasan na maaaring ikasira ng mga tahanan ng mga elementong naninirahan sa ilalim ng karagatan.
At kapag ginawa mo yon, mas lalong uunlad ang pamumuhay mo kasama ng iyong pamilya. Gagawin ko ang makakaya ko. Ano ho bang pangalan mo? Tawagin mo ko sa pangalang Lolo Carrio kapag kinakailangan mo ng tulong ko. Huwag kang magalinlangang tawagin ang aking pangalan. Salamat ho, Lolo Nasaan na yun? Jose, para ka na namang baliw dyan. Unti-unti nang nawawalang malakas na hangin at alon. Pwede na siguro natin ibaba ang bangka. Sino ba kasi kinakausap mo dyan? Kung hindi lang kita kaibigan at kakilala, mapag-iisipan na talaga kitang nababaliw. Patuloy pa rin sa paglingalinga itong si Jose sa pagbabaka sakaling makita niya pa rin ang matanda. Hanggang sa kumuha na nga si Sandro ng maliit na bato na itinapon kay Jose. Aray ko naman, Sandro, ano bang ginagawa mo? Kanina pa kasi kitang kinakausap dyan. Kalmado ng dagat oh. Bumaba ka na nga dyan sa may bato. Sayang ang oras natin. Imbis na marami tayong nahuhuling isda ngayon. Bilisan mo na. Oo na nga, papunta na dyan. Muling ibinaba ng dalawa ang kanilang bangka at nagpatuloy sa panghuhuli ng isda. Hanggang sa araw-araw nilang paglaot, napapansin na ng mga taong naninirahan sa kanilang lugar na hindi pumapalya ang dalawa sa araw-araw na biyayang kanilang natatanggap na nanggagaling sa karagatan. Osyoso pa nga ng mga naninirahan doon sa tuwing dumadaong sila sa may tabing pangpang na nakikita ang kanilang mga nahuhuling isda. Napakaswerte nyo namang dalawa. Anong klase ba ng pain ang gamit ninyo? Ibahagi nyo naman sa amin. Para naman pare-pareho tayong may mahuling magandang isda. Yung sa amin kasi kakarampot lang at wala pa sa tamang sukat para ibenta. Halika rito, Kevin. Ganito lang naman yung pain namin. Halos magkakapareho lang din tayo. Yun na nga eh. Magkakapareho lang tayo ng pain pero bakit ang dami niyong huli? Samantalang kami maghapon ang nangingisda pero kakarampot pa rin ang nahuhuli. Ano bang sikreto niyo maliban sa pain na ito? Wala naman, Kevin. Talagang binibuenas lang. Hindi maaaring sabihin ni Jose ang patungkol sa perlas sa kadahilanang mahigpit na pinagbabawal iyon sa kanya ng matanda. At maaari niya yung ikapahamak sa mga taong may masasamang kalooban na maaaring kunin niyon sa kanya. At kahit na nga itong si Sandro ay hindi niya pinagsasabihan patungkol sa perlas upang mapag-ingatan niya ang kanyang sarili, lalong-lalo na ang kalagayan ng kanyang pamilya. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, bahagyang nakaipon ng salapi itong si Jose at naisipan niyang pasukin ang negosyo sa pamamaraan ng pag-iilado ng mga isda. Kinausap niya ang mga taong mangingisda sa kanilang lugar upang doon na magdala sa kanya at siya na mismong bibili ng kanilang mga nahuhuli. Hanggang sa nagpatuloy ang ganoong pamamaraan, hindi niya pa rin pinapabayaang pasyalan ang isla at patuloy na bantayan at pangalagaan ito. Sambit na wika pa ni Sandro kay Jose habang sinasamahan siyang magtungo sa may isla. Pamimili na lang ba talaga, Jose, ng isda ang gagawin mo? Sayang naman, marami ka pa namang nahuhuli. Ayos na ako ron, Sandro. Mas naalagaan kong islang ito. At saka mas malaking kinikita ko ron kesa sa panguhuli ng isda rito. Sa bagay, kahit ako sa'yo na rin nagdadala ng isda eh. Sa totoo nga niyan, ikaw na yung boss namin. Kasi maganda ka namang bumili ng isda at hindi kami nalulugi sa'yo. Matapos nilang pasyala ng islang yun, habang papauwi pa lamang sila, may nakita silang dalawang bangka na ang tinutumbok ng direksyon nito ay patungong isla. Muli silang umikot gamit ang kanilang bangka at sinundan ng kanilang pinagsususpetsahan na maaaring gumagamit ng lason o kaya ay ng pasabog sa dagat para lamang makahuli ng mas maraming isda. Hanggang sa makarating nga silang muli sa may isla kung saan naghahanda na ang dalawang bangkang yun para sa kanilang pamamaraan ay pinagbabawal na panguhuli ng isda. Madali itong sinigawan ni Jose upang paalisin sa islang yun. Hindi tama ang ginagawa niyong yan. Ipinagbabawal ang mga pamamaraan ninyo. Kaya tayo mas lalong pinagdadamutan ng karagatan. Umalis na kayo rito bago pa ako tumawag ng bantay dagat at ipahuli kayong dalawa. Sambit na wika pa ng isang lalaki habang nakatayo sa kanyang kulay green na bangka na may hawak na dinamita. Manong naman, pareho lang tayong mangingisda. Huwag ka namang masyadong madamot. Balita ko pumapaldo ka na raw.
dahil sa panguhuli mo dati ng isda rito. Sigurado akong maraming isda sa ilalim ng dagat na ito. Kahit na isang hagis lang napaputok, papartehan ka naman namin eh. Tugong wika ni Jose sa sinabi ng lalaking yun. Hindi ko kailangan ng parte ninyo. Nandito ako para pangalagaan ang dagat sa islang ito. At isa pa, paano ninyo kung nakilala? Hindi lang pala sa lupa may bayani, pati na rin dito sa karagatan. Kilala ka namin. Dahil kahit papano nagiging bantog na ang pangalan mo dahil sa pamimili ng isda. Gusto mo yata ikaw lang mabuhay sa pangingisda, no? Pare-pareho lang tayong may pamilya na kumakalamang sikmura. Sabat na wika naman ni Sandro sa lalaking kanina pang nagpupumilit. Hoy, kayong dalawa. Alam nyo namang bawal yung ginagawa ninyo, di ba? Paihintulutan namin kayong mga isda rito. Pero sa tamang paraan, hindi sa ikasisira ng karagatan. Gusto nyo ba na balang araw pare-pareho tayong mawalan dahil sa ginagawa ninyong yan? Kumuha na ng sagwan si Sandro upang ipakita sa dalawang yun na kahit anong mangyari pipigilan nila ito upang hindi may sagawa ang kanilang binabalak. Sige na, aalis na kami rito. Pero itong tandaan ninyong dalawa, di kami titigil na makakuha ng isda sa islang ito para naman hindi lang kayong makinabang, pati na rin kami. Pinandar na ng dalawang mangingisda ang kanilang bangka at saka patuloy na lumayo. Kinalaunan ay umalis na rin si Jose at Sandro na muling bumalik sa kanilang tahanan. Pagtatakang wika pa ni Sandro kay Jose na kung paano niya nalaman na may gagawing hindi maganda ang dalawang lalaki. Bulong lang sa akin na matanda, Sandro, yung matagal ko nang sinasabi sa iyo noon na doon mismo nakatira sa may isla. Matagal na yung matanda na yun ah. Hanggang ngayon ba kinakausap ka pa rin? Pero bakit sa akin hindi nagpapakita? Ano bang pagkakaiba nating dalawa pareho naman tayong magkasama ron sa may isla? Natawa na lamang si Jose sa mga sinabi ni Sandro sa kadahilanang hindi niya pa rin lubos na maunawaan. Huwag mo nang intindihin, Sandro. Sige na, tuwi na ako sa amin. Maya-maya ay marami na magdadala ng isda. Kinahaponan, maraming tao na sa kanilang barangay ang nagtutungo sa kanilang tahanan. Dala-dala ang kanilang mga nahuling isda upang ibenta kay Jose. Oy Kevin, mukhang naka-jackpot kaya ata ngayon ah. Marami-rami rin ang nahuli mo. Sakto lang Jose, may uuwi na rin sa pamilya ko kahit papano. Lumipas pa ang ilang taon, unti-unting umuunlad ang pamumuhay ni Jose dahil sa kanyang ginagawang negosyo at napag-usapan nilang mag-asawa na magpagawa ng kanilang tahanan para na rin sa kanilang seguridad. Subalit bago pa man mangyari ang lahat ng yun, sa hindi nila inaasahan ay pinasok ang kanilang tahanan ng mga magnanakaw na kinuha ang ilan sa kanilang mga salaping pinaghirapan. Sambit na wika pa ng kanyang asawang si Alona na nag-aalala sa kanilang kabuhayan. Paano na tayo ngayon, Jose? Kinuha nila ang salapi natin. Paano pa tayo makakabangon nito? Akong bahala, Alona. May mga pautang pa ako sa pinagdadalahan ko ng mga isda. Malaki-laking halaga din yun. Maaari ulit tayong makapagsimula. Ang mahalaga sa akin ay walang nasaktan sa inyo. Ang pera kinikita yan. Pero ang buhay kapag nawala, hindi na natin may babalik yun. Muling ipinagpatuloy ni Jose at ng kanyang asawa ang kanilang pag-iilado. At mas lalo silang nagsumikap upang patunayan sa kanilang sarili na kaya nilang muling makabangon. O dito mo dalahin ng maraming isdang yan. Pakilagay na rin dito yung mga sobra. Lagyan na rin ng maraming yelo para hindi lumambot ang kanilang tiyan. Mas lalong lumawak ang koneksyon ni Jose sa kanyang pinagdadalahan ng mga isda. At dahil doon ay unti-unti silang muling nakabangon hanggang sa dahan-dahanan nilang pinapagawa ang kanilang tahanan. Jose, kahit papano nakikita ko ng pinagpaguran natin. Dahan-dahan na siyang nabubuo. Sana naman ay wala na pagsubok na dumaan hanggang sa tuluyang matapos ito. Magtiwala lang tayo, Alona. At mas lalo pang sipagan natin. May awa ang Diyos para sa ating mga pangarap at para sa kinabukasan ng ating dalawang anak. Ilang taon pa ang nakalipas, tuluyan nang natapos ang kanilang tahanan na may ikalawang palapag habang sa ibaba naman ito ay ang kanilang negosyong iladuhan.
Big time ka na ngayon, Jose. Napakagara ng tahanan mo. Samantalang ako dati pa rin. Pareho naman tayong kumikita. Pero bakit? Parang hindi mapigilan ng pagunlad ng buhay mo. Partida pa, nanakawan ka pa niyan. Masinop lang talaga ako sa pera, Sandro. At hindi ako gastador. Ibig sabihin mo ba gastador ako? Ikaw na nagsabi niyan sa sarili mo at hindi ako. Nagtatanong lang naman eh. Turuan mo naman ako magnegosyo. Sige na, Jose. Pag-iisipan ko. Madalas nakasama ni Jose si Sandro kapag nagtutungo sila sa isla upang tingnan ang kalagayan nito hanggang sa kinausap niya ang kanyang kaibigan na maaaring magbantay sa islang yun at bibigyan na lamang niya ng salapi buwan-buwan para lamang sa pagbabantay nito. Madali namang sumang-ayon si Sandro dahil karagdagang salapi rin iyon sa kanyang paghahanap buhay sa kadahilanang doon din naman siya nangingisda. Kasi sa ngayon maayos naman ang isla. Wala namang nanggagambala ron para magpaputok. At saka yung mga maglalaso ng isda, hindi sila aaser sa akin. Hindi naman ako papayag na sirain nila ang pangkabuhayan ko. Mabuti naman kung ganun, Sandro. Siya nga pala, araw ngayon ng sahod mo para sa pagbabantay mo ron sa isla. Nako, Jose, kahit hindi mo na ako bigyan ng sahod para doon, talaga namang kailangan kong bantayan ng islang yun. Doon nabubuhay ang pamilya ko. Kaya itabi mo na yan. Pinaghirapan mong salaping yan. Ano ka ba? Pinag-usapan natin to, di ba? Kaya karapat dapat para sa'yo ito. Sige na, tanggapin mo. Isipin mo na lang na binibigay ko yan para sa mga anak mo. Sige na nga. Malaking tulong ito para sa amin. Salamat, Jose. Isang araw, nagkaroon ng pangitain si Jose sa kanyang panaginip. At ayon doon na magkakaroon ng isang malakas na bagyo na sisira sa mga tahanan sa kanilang lugar at pati na rin ang tahanan ni Sandro ay maaapektuhan dahil sa lakas ng bagyong yun. At sa muling pagising ni Jose sa umaga, binigyan niya ng babala ang mga tao roon, lalong-lalo na ang mga mangingisda na wag mo nang papalaot at wag baliwalain ang malakas na bagyo sa kadahilanang sisira ito ng maraming bangka, pati na rin ang kani-kanilang tahanan. Naniwala naman ang ilan sa mga ito sa kadahilanang nabalita rin sa kanilang radyo ang patungkol sa malakas na paparating na bagyo. Subalit ang ilan sa mga mangingisda ay tinawanan lang ang kanyang mga sinabi. Sa kadahilanang sanay na umano sila sa malalakas na bagyo, kaya naman baliwala na lamang yun para sa kanila. Sambit na wika pa ni Jose habang nagbibigay babala sa mga mangingisda. O ikaw, Kevin, pati na rin ho ikaw, Mang Karyo. Itaas niyo na ho yung bangka ninyo dahil kapag lumakas ang tubig sa dagat, siguradong masisira yan. Ibabalandra lang yan dito sa may tabi. Mas mainam na ho yung sigurado tayo kesa naman mawalan tayo ng pangkabuhayan. Salamat, Jose, sa babala mo. Ito na lang pati ang naiwan sa aming bangka na pangkabuhayan. At kapag nasira pa ito, wala na kaming kakainin kahit may pangbili ng bigas. Kaya nga ho, Mang Karyo, tutulungan ko na ho kayo magtaas ng bangka ninyo. Sandro, Kevin, tulungan natin to si Mang Karyo. Pinagtulong-tulungan nilang buhatin ng bangka ni Mang Karyo hanggang sa mabuhat nila sa pinakamataas na parte ng pangpang. Sa kadahilanang kinagabihan na umano ang pagdating ng rumaragasang bagyo. May ilan pa sa mga nandudoon na nagpupumilit na pumalaot. Madali yung kinausap ni Jose sa kadahilanang siya mismo nakakita ng pangitaing iyon na sisira ng mga bangka at papas lang ng ilan sa mga taong nandudoon kung hindi nila susundin ang sasabihin nito. Sambit na wika pa ni Jose. Henry at Andoy, wag na kayong pumalaot. Alam nyo naman na siguro yung balita sa radyo, di ba? Na may malakas na bagyong paparating. Sa ngayon kalmado pa ang dagat. Pero baka maya-maya niyan, biglang magkaroon na ng malakas na subasko. Paano na lang ang pamilya ninyo kung may mangyaring masama sa inyo? Huwag nyo na isakripisyo yung oras na ito. Ipagpahinga nyo na lang. At saka pagtibayin ninyo ang bahay ninyo. Lagyan nyo na rin ng bagyang tali. Para naman pag rumagasa yung malakas na hangin hindi ito matumba. Palibasa ba may pera ka na, Jose? Kasi kung hindi kami lalaot ngayon,
Wala man lamang kami may bibiling bigas. At isa pa, kanyapat konkreto ng bahay mo. Pulidong simento. Samantalang kami, pawid lamang at sawali. Kaya hindi mo kami mapipigilan. Kinakailangan namin kumita. Huwag naman sana kayong magalit sa akin. Nagbibigay lang ako ng babala sa inyo. At ang inaalala ko rin yung pamilya ninyo. Lalong-lalo na yung mga anak ninyong maliliit pa. Paano na lang kung may mangyari sa inyo, 'di ba? Sagot ko na ang bigas ninyo ngayong araw na ito. Basta wag lang kayong lalaot ngayon. Kasi delikado talaga. Sambit na wika pa ni Andoy. Hindi mo kami madadala sa ganyan, Jose. Palibasa ba may pambili ka? May sarili kaming desisyon. Huwag mo kaming pakialaman. Bakit may plano ka bang tumakbo ng barangay captain? Kasi parang sobra naman ang pag-aalala mo sa mga tao rito. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling tumakbo ka, maasahan mo kami. Pero sa mga oras na ito kumakalam ng sikmura ng mga anak ko. Kaya kinakailangan na naming lumaot. Sabat na wika naman ni Sandro. Huwag ka namang ganyan, Andoy. May pangitain si Jose na maaaring maraming mapahamak rito dahil nga dun sa bagyong paparating. Pero kung ayaw niyong maniwala sige, pumalaot kayo. Hindi na kayo konsensya ni Jose. Ang mahalaga na pagsabihan niya kayo. Talagang papalaot kami at wala na kayong pakialam dun. Hindi na napigilan ni Jose ang dalawang yun. Nagpatuloy ito sa kanilang pangingisda hanggang sa pagdating ng kinahaponan. Unti-unti nang lumalakas ang hangin, pati na rin ang alon sa dagat ay bahagya ng umaalma. Eto na nga sinasabi ni Jose. Bahala kayong matitigas ang ulo. Basta ako'y sasaayos kong bahay ko. Kinakain na nga ng anay ang haligi ko Kaya mas kinakailangan ko itong lagyan ng tali para naman hindi bumigay sa malakas na hangin. Ayos ka na ba dyan, Sandro? Kung sakaling bumigay man ang haligi ng tahanan mo, huwag kayong magdadalawang isip na magtungo sa bahay. Bukas ang bahay namin para sa inyo. Sige, Jose. Pupunta na lang kami doon kung sakaling mangyari man yon. Kasi ang dalawang haligi ko talaga rito kinain na ng anay. Hindi ko kasi napaayos kaagad. Muli nang bumalik si Jose sa kanyang tahanan habang hinihintay ang malakas na unos na ang tinutumbok nito ay ang kanilang lugar. Wika pa ni Alona kay Jose habang ipinagtitimpla ito ng mainit na kape. Napagsabihan mo na ba ang lahat, Jose? Patungkol dun sa pangitain mo? Oo, Alona. Pero hindi lahat nakinig. Ang mahalaga nabawasan sa konsyensya ko yun. Kesa may mangyaring masama tapos wala man lamang akong ginawa. Sapat na ang ginawa mo, Jose. Sa panahon nga ni Noah, di ba? Kokonti lang rin ang naniwala sa kanya at mga pamilya niya pa. Kasama na doon ang mga hayop na nakakaramdam ng paparating na sakuna. Sa unti-unting pagdilim ng lugar, dahan-dahan ding humahagupit ang malakas na hangin. Pati na rin ang alon na rumaragasa sa tabi ng pangpang. Nagsipagkubli na ang mga tao sa kanya-kanyang tahanan. Hanggang sa pagdating ng 2:00 ng madaling araw, may mga tao nang kumakatok sa pintuan ni Jose habang humihingi ito ng tulong na papasukin sa loob ng kanilang tahanan. Hindi naman nagdalawang isip ang mag-asawa. Kaagad nilang binuksan ang pintuan at pinapasok ang mga taong nagsusumamo habang basang-basa ng ulan. Oh, pasok kayo rito. Bilisan ninyo. At baka may mga tumalsik pang kahoy dyan. Delikado. Lalong-lalo na sa mga kasama ninyong bata. Maya-maya pa'y kasunod na roon si Sandro. Jose, mananatili muna kami sa bahay mo habang malakas pang hangin. Dumapa na kasi yung bahay ko Hindi na kinaya ng haligi dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. Bumabaha na rin doon sa may gilid. Kaya nagdesisyon na kaming pumunta rito. Halikayo, pumasok na kayo. Yung mga bata. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga tao roon na humihingi ng tulong upang makikubli sa kanilang tahanan. Inasikaso naman iyon ng dalawang mag-asawa habang ipinagtitimpla ng kape at ipinagluluto ng pagkain. Wika pa ni Jose kay Sandro. Sandro, baka naman pwede mo kaming matulungan. Iaabot lang natin yung mga pagkain sa kanila para naman mainitan at magkalaman ng sikmura. Oo naman, Jose, maaasahan mo ako dyan. Patuloy nilang pinakain ng mga taong nandoon
hanggang sa unti-unti nang kumakalma ang bagyo at nababawasan ng malakas na hangin, pati na rin ang ulan. Maya-maya pa hindi napigilang umiyak ng dalawang babaeng nandoon. Marahang nilapitan niyo ni Jose, saka ito nagtanong ng, Demi? Ana? Ano ho bang nangyari? Tugong wika naman ng dalawang yon na hindi mapigilan ang kanilang pagiyak sa mga oras na yon. Yung asawa ko po kasi hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Nakipagsapalaran silang lumaot para may pangbili kami ng makakain. Subalit hanggang ngayon wala pa rin sila. Siya nga pala, yun ay si Henry at Andoy. Sandro, baka naman may napansin kang bangka na dumaong bago kayo nagtungo rito sa bahay. Wala, Jose. Imposibleng may dadaong pa sa lakas ng alon na yun. Siguradong dudurugin ang bangka mo at ibabalandara lang yan dyan sa malalaking bato. Kaya napaka-imposibleng may dumaong sa mga oras na yung kagabi. Mahirap magsalita pero mukhang malabong makita si Andoy at Henry. Tigas kasi ng ulo nila. Hanggang sa unti-unti nang sumisikat ang araw. Marami ang kabahayan na nasira sa kanilang barangay at ang inaasahan nila na muling pagbabalik ni Henry at Andoy ay naging parang bula na lamang na hindi na matagpuan. Huwag na tayong umasa, Jose. Malamang inilamon na sila ng dagat. Masyado kasi silang naging kampante. Dahil sa awa ng mag-asawa sa kanilang barangay, gayon na rin sa sitwasyon ng mga tao roon, ang ibang salapi na kanilang nalikom. Inilaan nila iyon sa pagtulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, pati na rin sa pangangailangan sa paggawa ng bahay. Kahit na nga ba hindi sasapat ang lahat ng iyon, dahil na rin sa dami ng taong naninirahan sa kanilang lugar. Sambit na wika pa ni Jose sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kahit papano, habang wala pa ang tulong ng gobyerno, pangsamantala ito munang may tutulong ko sa inyo para man lamang may matirahan kayo. Hindi ko kakayanin kung ako lang, dahil isa rin naman akong mangingisda lang dito na may layuning makatulong. Magtulungan na lamang tayo sa paggawa ng bahay. Tutal kahoy lang naman ang kailangan natin. Marami pang mga nagkalat na naputol na kahoy dyan. At ako nang bahalang bumili para sa bubong at dingding, pati na rin sa kinakailangang pako. Kasama ba ako dyan, Jose? Oo naman, Sandro. Hindi pwedeng hindi ka kasama rito dahil isa ka sa mamumuno sa paggawa ng bahay. Nagtulungan na lamang ang mga tao sa kanilang barangay, pati na rin ang kanilang kapitan sa kadahilan ng matatagalan pa ang suporta ng gobyerno. Mabuti na lamang at may husing nakakaluwag-luwag sa buhay sa mga oras na yun na hindi nagdalawang isip na tumulong. Sambit na wika pa ng kanilang kapitan na si Omar na pati siya mismo ay apektado ang kanilang tahanan sa malakas na bagyo. Salamat, Jose. Kung wala ka, paano na lang ang barangay natin? Napakahirap bumangon sa sitwasyong ito dahil halos lahat ay apektado at wala pang hanap buhay. Walang anuman yun, Kapitan Omar. Ako yung may kakayanan sa oras na ito. Kaya sasamantalahin ko na rin ang pagtulong. Pwede niyo ho bang mai-report yung pagkawala ni Henry at Andoy? Oo nga pala. Salamat sa pagpaalala, Jose. Sige, tasikasuhin ko muna yun para naman mabigyan ng tulong yung pamilyang naiwan. Makalipas ang isang linggo, buwan at taon, muling nakabangon ng kanilang barangay dahil na rin sa mga naitulong ni Jose upang magkaroon ng pangsamantalang tahanan ng mga tao roon. Pati na rin ang bagyang supply ng pagkain na nanggaling sa kanilang naipon. Isang gabi, habang masarap ang pagkakahimbing ni Jose, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang matanda at ayon pa sa mga sinabi nito na mas lalong uunlad ang kanilang buhay dahil sa pagtulong nito sa mga taong sinalanta noon ng bagyo. Jose, gumising ka. Hindi ako nagkamali na ibinigay sa iyo ang perlas na iyan, kaya mas lalo kang pinagpapala dahil na rin sa kabutiang loob mo na hindi nagdadalawang isip sa pagtulong, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Tanggapin mo ang mas malaking gantimpalang naghihintay sa iyo na mas lalong ikakaunlad ng iyong buhay. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong kabutiang loob, Jose. Mas malayo pa ang mararating mo.
Nagpatuloy si Jose sa kanyang pamumuhay, gayon na rin sa kanyang mga negosyo na sa paglipas ng panahon ay unti-unting nadaragdagan na para bang binubuhusan siya ng biyaya dahil na rin sa pangangalaga niya sa perlas at sa kanyang kabutihang loob. Hanggang sa isang araw ay pinaalam niya yon sa kanyang asawa. Nagulat ito nang makita ang perlas sa kadailan ng unti-unti itong lumalaki. Halika Alona sa may silid, may ipapakita lang ako sa'yo. Matagal-tagal ko na rin itong itinago sa'yo, pero siguro ito na yung tamang oras para makita mo. Tingnan mo ang nakabalot na kulay puting tela. Dahan-dahan iyong binuksan ni Alona. Nagulat siya sa kanyang nakita dahil halos kasing laki na iyon ng kamao ng kanyang masulyapan. Ang laki namang perlas nito, Jose. Papaano itong napa sa'yo? Bakit? Ngayon mo lang pinakita sa akin. Tugong wika naman ni Jose sa kanyang asawa habang gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Sa katunayan, Alona, maliit lang yan ang pinagkaloob sa akin ng matanda. Halos kasing laki lang ng holen. Yun nga lang hindi ka maniwala sa akin na may matanda akong nakakausap noon. Pati hanggang sa ngayon at nagpapakita siya sa aking panaginip. 2 beses ko lang siyang nakita doon sa may isla. At habang gumaganda ang buhay natin, unti-unti ring lumalaki ang perlas na yan. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Basta pinangalagaan ko lang siya, ayon na rin sa pagkakasabi sa akin ng matanda. Pasensya na nga pala kung hindi ko siya pinakita sa iyo kagad. Kasi malamang kung hindi pa maganda ang buhay natin, hindi ka rin talaga maniniwala. Kahit nga hanggang ngayon hindi ako naniniwala na dahil dito. Oo, Alona, naaalala mo ba nung nag-i-house tayo? Na halos baon lang tayo sa utang dahil sa konsumo. Utang tayo ng utang sa tindahan ng gasolina para lang makalahot ako at makahuli ng isda. Pero bukya pa rin. Samantalang nang ipinagkaloob sa akin ng matanda ang perlas na yan. Magmula noon, gumaan ang buhay natin. Tama nga, naaalala ko. Lalong-lalo na nung maliliit pa ang anak natin na nagrireklamo dahil daw sa araw-araw ang ulam natin ng isda. Pero hanggang kailan, Jose? Ang sabi sa akin ng matanda, basta wag lang tayo makakalimot na tumulong sa iba, hindi titigil ang biyaya sa atin, lalo pat nasa atin ang perlas na yan. Bumili ng mas malalaking bangka si Jose para na rin sa pamimili ng malalaking isda, pati na rin ng mga panghuli. Madali niyang kinausap si Sandro upang maging piloto ng kanyang bangka at magkaroon siya ng mas malaking kita bilang magmamaniobra ng kanyang malaking bangkang pangingisda. Wika pa ni Sandro. Oo naman, Jose, sino bang tatanggi dyan? Mas malaking kikitain ko sa pagmamaniobra ng bangka mo. Asensado ka na talaga, Jose. Hindi na mapigilan ang pagyaman mo. Napakaswerte mo talagang tao ka, no? Samantalang magkasabay lang tayo dating nangingisda at parehong maliit ang bangka natin. Pero hanggang ngayon yun pa rin ang bangka ko. Samantalang ikaw, may malaking bangka ka na ngayon. Tapos may mga negosyo pa, maliban pa dun sa iladuhan mo. Masinop lang talaga ako sa pera, Sandro. At alam ko kung paano paikutin ito. Basta okay ka na, ha? Ikaw ng piloto ng bangka ko, ayusin mong pagmamaniobra, ha? Baka naman gasgasan mo sa malalaking bato. Kilala mo naman ako, Jose. Akong bahala sa bangka mo. Paano yung mga tauhan? Diba lambat ang gamit natin dyan? Ikaw nang bahalang humanap ng mga tao mo. Para naman kabisado mo silang pangalagaan. May mga tambay dyan na walang hanap buhay. Maaari mo silang kunin para naman magkaroon sila ng kita. Tama. Ako nang bahalang kumuha ng mga tao ko. Sige na, ako nang bahala ron, Jose. Siguro yung ibang pamangkin ko na walang hanap buhay, kukunin ko na lang silang makakasama sa bangka mo. Sige, basta ikaw nang bahala dyan. Pagdating naman sa mga konsumo ng pagkain, doon sa tindahan namin, doon lang kayo magpalista. Para naman kapag may huli ikakaltas na lang natin. Sige, Jose. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, ha. Ikaw pa ba, Sandro? Kilala na kita. Sige, at may asikasuhin pa ako. Mas lalong dumami pa ang mga parokyano ni Jose sa kanyang negosyo. Nakabili na rin siya ng mga lupain na may mga nakatanim na nyug na maaari niyang koprahin balang araw. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi niya pa rin pinapabayaan ang isla. Patuloy niya itong pinapangalagaan ayon na rin sa pakiusap sa kanya ng matanda.
Wika pa niya sa kanyang sarili habang nandoon sa may isla at tinitingnan ng kagandahan nito. Sana ibenta to balang araw. Sino kaya nagmamay-ari ng islang ito? Kung may pagkakataon lang sana na mabiyayaan ako ng malaking halaga na kaya kong mabili ang islang ito, hindi ko to pakakawalan at mas lalo ko ito mapapangalagaan kapag nakapangalan na sa akin. Hindi naman kaila kay Jose na swerte sa kanya ang islang yun dahil nandoon nakatira ang matanda, lalong-lalo na ang malaking bato kung saan ipinagkalob sa kanyang perlas na magpanggang sa ngayon ay nasa kanyang pangangalaga. Hanggang sa isang araw sa muli niyang pagbabalik roon, habang kasama niya itong si Sandro gamit ang kanyang malaking bangka. Jose, napapansin mo ba yung malaking karatula na yun? Parang may nakasulat na ibinibenta ang islang ito. Ayun oh, pansin mo ba? Oo nga no, pero wala pa akong sapat na halaga para kunin ang islang ito. Kakabili ko lang ng malaking bangka eh. Sana wala pang makakuha nito. Kasi kung magkagayon hindi na tayo makakapunta rito kung magiging maigpit ang may-ari nito. Baka naman may salapi ka pang nakatago dyan, Sandro. Pahiramin mo muna ako. Babayaran ko rin. Nako, Jose, nagbibiro ka ba? Wag mo nga ako itulad sa'yo. Alam mo namang dumaraan lang sa kamay ko ang pera eh. Wala akong naiipon. Hindi ako katulad mo na masinop. Tauhan mo nga lang ako, di ba? Siguro kinakailangan ko na ibenta yung ibang mga baboy ko ron para madagdagan yung salapi ko. Total pambenta na rin yung mga yun eh. Ano kaya sa tingin mo, Sandro? Bahala ka, Jose. Ikaw naman ang nakakaalam niyan eh. Kausapin mo muna si Alona para naman mapagdesisyonan ninyo para mapasatin ang islang ito. At hindi na ako mag-aalinlangan na dumaan palagi rito. Siyempre pinangangalagaan ko ang islang ito pero hindi naman sa atin, di ba? Kaya kung sakaling ikaw na magmamay-ari nito, mas malaya na akong labas-pasok sa islang ito. Tama ka, Sandro. Tara na't umuwi na tayo para naman mapag-usapan namin ni Alona at nang may pakita ko sa kanyang kagandahan ng islang ito. Matapos mapag-usapan ng mag-asawa ang patungkol sa islang yun, madaling ibinenta ni Jose ang kanilang mga alagang baboy na nasa 100 piraso rin yun na malaki-laking halaga rin ang kinita nila roon. At nang sapat na ang halaga na kanilang kinakailangan, madali silang nagtungo sa may isla upang hanapin ang tunay na nagmamay-ari nito. Wika pa ni Jose sa kanyang asawa. Alona, sumama ka sa amin ni Sandro. Gagamitin natin yung malaking bangka. Total wala naman silang laot ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang kagandahan ng isla at sigurado akong matutuwa ka ron. Baka nga balang araw gustuhin mong magpagawa ng magandang bahay ron. Walang imposible, di ba? Tahimik ang lugar, walang ibang mga taong naninirahan. Maliban na lang dun sa matanda na naninirahan sa may bato. Tugong wika naman ni Alona. Sigurado ka na ba dyan, Jose? Malaki-laking halaga rin ang bibitawan natin doon para lang makuha ang islang yun. Oo naman, Alona. Walang katumbas na halagang islang yun. Basta kapag nakita mo, mahuhumaling ka sa ganda nito. Nagmamadali silang nagtungo sa may isla. Subalit ang karatulang kanilang nakita roon ay wala nang nakalagay na hindi na nila malaman kung may nakabili na ba o wala pa. Patay tayo nito. Paano na yan, Sandro? Baka may nakabili na ng islang ito. Sayang naman. Glaan pa ako ng malaking halaga para lang talagang makuha ito. Hanggang sa maya-maya pa, may nakita silang isang lalaki. Nakasakay ito sa maliit na bangka habang may bitbit na bagong karatula. Nagmamadali itong tinanong ni Jose habang naglalakad na papalapit sa kanila. Manong, kayo na ho ba ang nakabili ng islang ito? Pasensya na ho kung nanghas kaming dumaong rito. Wala pang nakakabili ng islang ito. Tagapangalaga lang ako rito. Minsan-minsan nga lang ako napupunta Palibasa maayos naman ang isla. Ano ho yung daladala ninyo? Karatula. Kasi yung dating inilagay ko dyan nilipad ng hangin. Kaya ito, kinakailangan kong paltan. Nabuhay ng pag-asa itong si Jose nang malaman niya na wala pang nakakabili ng islang yun. Dahil na rin sa kanyang kagustuhan na talagang mapa sa kanyang pangangalaga nito dahil na rin sa kanyang magandang plano. Muli pa niyang pagtatanong sa lalaking yun habang ikinakabit ang karatula at nagsalita ng,
Huwag niyo na hong ikabit yan. Ako na hong kukuha ng islang ito. Ano ka mo? Ikaw nang kukuha ng islang ito? Oo, tama hong narinig ninyo. Ako na hong kukuha ng isla. Sino ho bang may-ari nito at nasaan ang tahanan niya? Si Mang Islaw ang amo ko. Binibenta niya na kasing islang ito. Dahil mangingibang bansa na, doon na raw titira eh. Kinukuha na ng kanyang mga anak. Ganoon ho ba? Halik kayo't sasamahan ko kayo sa bahay nila. Sa inyo ba yung malaking bangka? Oo, sa amin nga ho. Sige, sundan nyo lang ako. Hindi ko na ikakabit ang karatulang ito para naman siguradong mapasa inyo na. Madali silang umalis sa islang yun at muling dumaong sa kalapit na lugar. Halik kayo. Mga ilang minuto lang naman tayo maglalakad. Pero malapit lang naman yung bahay nila Mang Islaw. Sana'y maging maayos ang transaksyon ninyo. Dahil ito na lang talagang hinihintay ni Mang Islaw na mabenta ang islang yan bago siya umalis. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa tahanan ng matanda. Madali silang pinapasok sa loob ng tahanan hanggang sa magkausap na nga sila ng may-ari ng isla. Magandang araw ho sa inyo. Nakita ho kasi namin yung karatula. Nagustuhan ho namin mag-asawa yung isla. Kaya napag-usapan ho namin na kami na lamang ang bibili. Tugong wika pa ng matanda sa kanila nang. Kayo na lamang ang bibili. Mabuti naman at kayo nakasumpong ng islang yon. Sa katunayan ay ayaw ko sana siyang ibenta. Sa kadahilanang napundar namin iyon ng aking yumaong asawa. Subalit kinakailangan ko nang umalis rito upang makasama ko ang aking mga anak sa ibang bansa. Sige, ipagkakaloob ko yun sa inyo. Subalit wag ninyong pababayaan ang islang yon. Kung maaari lang sana na pangalagaan ninyo. Sa kadahilanang yun na lamang natitirang alaala sa akin ng aking yumaong asawa. Oo naman ho, pero magkano ho bang halaga? Pwede ho ba kaming tumawad? Pwede naman. Pag-usapan nating mabuti yon upang magkasundo na tayo. Hanggang sa patuloy silang nag-usap at nagkasundo sa presyong nais ng matanda. Ilang minuto pang nakalipas hanggang sa ipinakita nito ang titulo at gumawa na nga sila ng kasulatan upang makasiguradong nasa pag-aari na nila Jose ang pangangalaga sa islang yon. Paano ba yan? Kinakailangan na ho naming umalis. Nagpaalam na sa mga oras na yon sila Jose. Bitbit ang papeles na kanilang kinakailangan. Muli silang dumaan sa may isla bago pa man lamang sila dumiretso sa kanilang lugar para makapag-alay ng pagkain sa may bato bilang pasasalamat ni Jose sa mga biyayang kanyang natanggap. Sambit na wika pa niya roon habang naglalagay ng pagkain. Lolo Carrio, alam kong naririnig mo ko. Hindi man kita nakikita ngayon, pero alam kong nandyan ka at masaya ka dahil nabili ko ng islang ito. Mas lalo kong mapapangalagaan ang lugar. Ito ang mga papeles kami na mismong may hawak. Pagtatanong pa ni Alona kay Sandro habang isinasagawa ni Jose ang pag-aalay ng pagkain. Madalas bang ginagawa yan ni Jose? Bakit parang nababaliw siya? Kinakausap yung bato nang wala namang tao sa kanyang harapan. Tugong wika naman ni Sandro sa pagtatanong na iyon ni Alona. Naku Alona, matagal na. Maliliit pa ang bangka namin noon. Madalas siyang umakyat dyan para mag-alay ng pagkain. Kasi noong araw na kapag wala kaming nahuhuling isda, dyan talaga kami tumatambay. Pero hanggang sa isang araw may naikwento nga siya sa akin na isang matanda raw. Hindi ko naman talaga nakikita. Lolo Carrio, yun yung pangalan ng matanda na sinabi niya sa akin . Sa kanya lang raw kasi nagpapakita ang matanda. Ganoon ba? Napakamalihim kasi niya ni Jose. Pagpatungkol sa mga ganyang bagay, sa kanya na lamang ikinikwento sa akin kapag nandiyan na. Basta para sa akin sa ilang taon namin magkasama sa pangingisda, napatunayan kong hindi naman nababaliw yang si Jose. Talagang may kaibigan lang raw siya dyan na matanda. Yon kahit wala naman akong pruweba, pinaniwalaan ko na rin. Tawagin na natin siya. Magtatakip silim na rin Baka abutan pa tayo ng sobrang dilim sa gitna ng karagatan. Jose, tara na. Kanina ka pa dyan. Siguro sapat na rin naman na yung oras na inilaan mo. Magdidilim na
Hindi pa naman tayo nakapagdala ng ilaw. Oo na, pababa na ako dyan. Magpapaalam lang akong saglit. Ay naku, kanina ka pa dyan, hindi ka pa nakapagpaalam. Makalipas ang ilang buwan, hindi na mapigilan ang paglago ng negosyo ni Jose na para bang siya na mismo ang inahabol ng biyaya. Mahirap man paniwalaan pero yun ang nangyayari. Sa kadailanang may taong sobrang sipag naman pero kahit na anumang uri ng kayod ang gawin, sa wala pa ring naiipon o kahit na naipupundar. Kabaliktaran naman iyon kay Jose na para bang sobrang gaan ang kanilang buhay na ang kanyang bawat pinaplano ay nagkakatotoo na umaayon sa kanyang kagustuhan. Subalit ang isa pa sa mga sikreto ni Jose kung bakit hindi mapigilan ang kanyang pagunlad ay dahil meron siyang programa sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagtulong. Subalit lihim niya lamang itong ipinapadaan sa kanilang barangay upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Jose, balita ako Gusto kang palabanin ng kapitan ni Kapitan Omar para sa susunod na kampanyahan. Siya raw mismo nga hawak sa'yo para daw siguradong manalo. Bilang pasasalamat niya raw umano sa'yo dahil sa dami ng naitulong mo rito sa barangay. Ano ka ba, Sandro? Wala sa kalooban kong maging politiko. Sa dami ba naman ang ginagawa ko? Maasikaso ko pa ba yan? Sapat na sa akin ang palihim na pagtulong. Yun din naman ang sinabi sa akin ni Lolo Cario. Hindi ko kailangan magpakilala para lamang magmukhang mabuti sa harapan ng maraming tao. Tama yun, Jose, may punto ka. At saka marumi ang politiko. Hindi naman lahat pero mas malaki ang porsyento. Huwag kang mag-alala, Sandro. Malabong pumasok ako sa politiko. Asikasuhin ko na lang ang mga negosyo ko. Nakakatulong naman ako kahit wala ako sa politiko, di ba? Mas okay na yun kahit na hindi ko na ipakilala ang sarili ko. Makalipas pang 3 buwan, napag-usapan ng dalawang mag-asawa na mas pagandahin ang kanilang pinangangalagaang isla hanggang sa magpagawa sila ng tahanan doon. 4 na palapag ng tahanan ng kanilang ipinagawa at ang malaking batong pinag-aalayan ni Jose, pinalagyan niya rin ito ng magarang masisilungan upang doon na mismo siya mag-alay ng pagkain. Napakalayo na ng pamumuhay ni Jose na isang dating mangingisda at dating baon sa utang sa may tindahan. Subalit ngayon ay nagmamay-ari na ng isang magarang isla na pinangalanan niyang Isla ng Kayamanan. Okay mga kaiwaga, naniniwala ba kayo sa mga ganitong uri ng kwento? Marahil marami rin ang hindi at marami din naman ang naniniwala. Pero ang paniniwala ko sa ganitong uri ng kwento, pwede namang napagkalooban ka ng ganitong uri ng pampaswerte. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong gagawin. Kailangan pa rin natin ng sipag, tiyaga at determinasyon. Ang kagandahan nga lang kapag mayroong ganito, medyo magaan ang buhay. Kung baga mas madali mong nahahatak ang mga bagay na gusto mo. Kasi may mga tao talagang kahit na anong gawing sipag wala't sa wala pa rin. At syempre yung pinaka-importante sa lahat, samahan ng malupit na pagdarasal. So yun lang mga kaiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.